Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Binigyang diin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa publiko na hindi paligtas ikonsumo ang lahat ng uri ng shellfish na mula sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa umiiral na paralytic shellfish poison o red tide. Kabilang narito ang mga lugar na nasa inyong TV screen na nakapagtala ng mataas o lampas sa limitasyon ng regulasyon sa mga shellfish. Ang pagkain ng shellfish na apektado ng red tide toxins ay maaaring magdulot ng lagnat, pantal, pagkahilo, pamamanhid at hirap sa paghinga. Samantala, ang red tide ay isang pangyayaring dulot ng pagbabago sa kondisyon ng tubig dagat. Sa patuloy na pagbabawal ng mga kolorum sa bansa, pinaigting ng LTO ang kampanya laban dito alinsunod sa direktiba ng DOTR. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga pasahero, mas pinaigting ng Land Transportation Office o LTO ang kampanya laban sa mga kolorum na pumapasada sa daan. Pinatunayan ito ng ahensya matapos hulihin ang isang driver na nagsakay ng mga pasahero bandang 3:00 ng hapon sa Balintawak, Quezon City na hindi otorisado bilang Public Utility Vehicle o PUV. Pahayag ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, seryoso ang ahensya sa pagwawakas ng mga iligal na gawain dahil naagrabyado umano ang mga transport operators na siyang sumusunod sa batas at mayroong permiso. Nagbigay babala naman si Mendoza sa mga driver at operators ng kolorum PUVs na tututukan ng ahensya ang pagpapatakbo sa operasyon na hulihin ang mga PUVs na walang permisong magsakay ng mga pasahero. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nagpahayag ng pasasalamat si Vice Presidente Sara Duterte sa pagkakataong makausap si Secretary Teodoro Herbosa at ang mga tauhan mula sa Department of Health o DOH upang pag-usapan ang mga isyong nauukol sa kalusugan ng mga estudyante, partikular ang kaso at paglitaw ng HIV o AIDS sa mga nakababatang estudyante, teenage pregnancies at mga problema tungkol sa kanilang mental wellness na nagsasanhi ng kaso ng suicide. Sa pakikipagtulungan ng DOH, tiniyak ni VP Sara ang pagpapatupad ng mga programa na tutugon sa mga isyu sa kalusugan ng ating mga mag-aaral mula sa mental at emosyonal na pananaw, gayon din sa kanilang pisikal na kalusugan. Kabilang dito ang pagbibigay ng mga serbisyo sa pagpapayo, mga programa sa pamamahala ng stress at isang kapaligiran sa pag-aalaga para sa ating mga kabataan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, kaso ng COVID-19 sa bansa tumaas ng 21% ayon sa DOH. LTO mas pinaigting ang kampanya laban sa mga kolorum. Dating Senadora Laila de Lima, laya na matapos payagang magpiyansa. NAIA, pinaigting ang seguridad ng bansa laban sa mga dayuhang nasasangkot sa sex crime. 1343 Action Line para sa mga OFW inilunsad ng DMW at AYACAT. Higit 200 OFWs mula Israel nakabalik na ng bansa. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. May kabuuang 224 na overseas Filipino workers o OFWs at 8 bata ang bumalik ng bansa mula ng ilunsad ng mga armadong militante mula sa Palestinian group na Hamas ang kanilang pag-atake sa Southern Israel noong 7 ng Oktubre.
Kamakailan ay dumating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang ikapitong batch ng mga OFW mula sa Israel na binubuo ng 39 na individual at 2 bata. Samantala, ang pinakabagong batch ng mga OFW returnees ay makakatanggap ng tulong pinansyal at iba pang uri ng tulong mula sa mga opisyal ng gobyerno gaya ng DSWD, DOH, OWA, TESDA, DFA at ang DMW. Nakatakdang magbukas ng posisyon para sa mga ahente ng NBI para paigtingin ang anti-cybercrime force nito. Ayon kay NBI Director Medardo De Lemos, mayroon ng pondo galing sa Senado para sa pagpapasweldo ng mga magiging bagong kaanib. Nasa 400 na posisyon ang bubuksan sa susunod na taon para sa mga operasyon ng anti-cybercrime. Nilinaw ni Department of Agriculture Secretary Francis Chu Laurel Jr. na hindi totoo ang balita na siya ay nakapagtapos ng pag-aaral sa University of Santo Tomas. Aniya, tumigil sa pag-aaral ang kalihim upang maitaguyod ang kanyang panganay na anak. Dagdag pa niya, sa edad pa lamang na 19 ay naging ama na siya at napilitang tumigil sa pag-aaral dahil ang bilin ng kanyang ama ay unahin ang responsibilidad ng pagiging magulang. Dahil dito, pinagsikapan na lamang niyang palaguin ang kumpanya na Frabel na ngayon ay sagana na sa iba't ibang supply at serbisyo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Kaso ng COVID-19 sa bansa tumaas ng 21% ayon sa DOH. LTO mas pinaigting ang kampanya laban sa mga kolorum. Dating Senadora Laila de Lima, laya na matapos payagang magpiyansa. NAIA, pinaigting ang seguridad ng bansa laban sa mga dayuhang nasasangkot sa sex crime. 1343 Action 9 para sa mga OFW inilunsad ng DMW at AYACAT. Higit 200 OFWs mula Israel nakabalik na ng bansa. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Ayon sa Department of Health o DOH, mula ika-7 hanggang ika-13 ng Nobyembre, higit 1,100 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa bansa. Ang average na bilang ng mga bagong kaso kada araw ngayong linggo ay nasa 162. Ito ay mas mataas ng 21% kung ikukumpara sa mga kaso noong ika-31 ng Oktubre hanggang ika-6 ng Nobyembre. Samantala, mayroon namang naitalang 10 pumanaw. Mula noong Enero taon 2020, nasa mahigit 4 na milyon na ng COVID-19 cases ang naitala at higit 66,000 pumanaw ang naiulat sa buong bansa. Pinaalahanan naman ng DOH ang publiko na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus ay ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa pagpapatuloy ng pagpapabuti ng administrasyon sa Maharlika Funds, pinangalanan na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kanyang inappoint na presidente nito. Narito ang ulat. Inanunsyo ng Presidential Communications Committee ang pag-appoint ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kay Rafael Consing Jr. bilang presidente at CEO ng Maharlika Investment Corporation o MIC. Si Consing ay ang kasalukuyang Executive Director ng Office of the Presidential Advisor for Investment and Economic Affairs. Nagtapos si Consing ng Bachelor of Arts major in Political Science sa De La Salle University at Strategic Financial Leadership Program naman sa Stanford University Graduate School of Business.
Dagdag pa rito, kilala siya sa mga naging matataas na posisyon niya sa pamamahala ng pananalapi sa malalaking kumpanya tulad ng International Container Services Incorporated, Subic Bay International Terminal Corporation, HSBC ng Pilipinas, Singapore at Hong Kong. Ang Maharlika Investment Corporation o MIC ay naisabata sa ilalim ng Republic Act No. 11954 na siyang magsisilbing sistema na gagamitin para sa pamamahala ng pondo ng Maharlika Funds para sa mga posibleng investments sa Pilipinas. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nakalaya na si dating Senador Laila De Lima matapos siyang payagang magpiyansa sa halagang 300,000 piso laban sa natitirang kasong may kaugnayan sa ilegal na droga nitong Lunes, 13 ng Nobyembre sa PNP Custodial Center sa Camp Crame, Quezon City. Dakong alas 7:03 ng gabi nang makalabas ng Camp Crame ang dating mambabatas na nagwikang Precious Freedom, Free at Last matapos ang halos 7 taon sa piitan. Matatandaang nakulong si De Lima taong 2017 laban sa kasong may kaugnayan sa droga na umano'y pakikipagsabuatan sa mga preso ng New Bilibid Prisons para sa mga aktibidad na may kinalaman sa ilegal na droga, na kanya namang mariing itinanggi. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Kaso ng COVID-19 sa bansa tumaas ng 21% ayon sa DOH. LTO mas pinaigting ang kampanya laban sa mga kolorum. Dating Senadora Laila De Lima, laya na matapos payagang magpiyansa. NAIA, pinaigting ang seguridad ng bansa laban sa mga dayuhang nasasangkot sa sex crime. 1343 Action 9 para sa mga OFW inilunsad ng DMW at AYACAT. Higit 200 OFWs mula Israel nakabalik na ng bansa. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.